Malaking dagok sa mga motorista ang dalawang bugso ng taas sigil sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. Kanya-kanyang diskarte ang mga tsuper, lalo na ang mga may dalang pampublikong sasakyan para mabawi ang mas maliit na kita. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang latest? May mga nakausap ka ba dyan ng mga driver? Ruth, ngayon nga ang ikalawang pagpapatupad ng ikalawang bugso ng oil price hikes para sa linggong ito. Dahil mas nagmahal na nga ang presyo ng crudo, kanya-kanya nga ng diskarte yung mga motorista na kausap natin. Para makatipid, maraming motorista ang dumayo pa sa isang maliit na gasolinahan sa Quezon City. Kumpara kasi sa presyo ng Big 3 ng oil companies, mas mababa ang presyo sa mga independent na kumpanya. Sa ngayon, umaabot na sa 60 pesos per liter ang kada litro ng diesel at 59 pesos naman sa gasolina para sa ilang gasoline stations. Ito ay matapos makumpleto ang pagpataw ng dagdag na 5 pesos and 20 centavos sa diesel, 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 4.80 naman sa kerosene. Malaking kabawasan daw ito sa kita ng mga jeepney driver. Kaya ang diskarte ng ilang tsuper, mas pahabain pa ang oras ng pagbiyahe sa gabi para mabawi ang nawalang kita dahil sa mas mahal na diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na bumaba na ang presyohan ng crudo sa pandaigdigang merkado. Kaya posibleng magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Ruth, sabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ay mukhang malabo na yung pagpapamigay ng fuel subsidy sa ngayon. Ayon daw kasi sa batas, kailangan sumampa sa $80 per barrel ang presyohan ng crudo sa world market para sila makapagpamigay. Sa ngayon ay nasa $67 o $68 per barrel ito. Pero ang sinabi naman ni Dizon, kung sakaling sumampa o kung sakaling sumipa ulit ang presyo ng gasolina ng crudo sa world market, ay handa silang makapagpamigay agad ng ayuda. Ruth. Gerard, yan nga yung itatanong ko na dahil nga sila sabi baka hindi na muna magbigay ng fuel subsidy, pero may ilan pa bang mga tsuper o mga grupo na gustong formal pa rin na isulong na mabigyan sila ng subsidiya? Ruth, sa ngayon, sa mga nakakausap natin, syempre dismayado yung marami dahil walang subsidy. Pero marami rin kasing mga tsuper yung may sentimiento na hindi sila yung nakakakuha o nakakatanggap nitong subsidies nito dahil itong mga subsidies nito ay napupunta direkta sa mga operator. At kung sana i-call na ng operator o bahala na yung operator kung babahagi na niya ng, sa subsidy itong mga driver. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.